Totoo pala talaga ang ganitong. Dito pinakanadurog ang aking puso. Totoo pala talaga ang ganitong klase ng kahirapan. At pagkaharap mo sila ay matatahimik ka na lang sa sobrang awa. Minsan po, nanghina po yan. Takot po ako sobra. Umupo siya doon sa kanto. Sabi niya, Mama, hindi ko na kaya gutom. Nanghihina na po ako. Alam niyo po, tumakbo ako sa kapitbahay, manghingi kahit tinapay. Tapos, Naghihingi po kayo. opo, pinagagalitan po siya. Nangagalit pa po yung Naghihingi iba. po yung bata. Opo. Grabe. Tapos nauwi po ang anak ko sa akin na iyak. Pero naririnig ko po, wala pa akong magawa. Aras madurog po ang puso ko. Nakilala namin silang mag-ina dito sa luma at sira-sirang bahay na ito. Walang makain at gutom na gutom. Parehas na din silang malnourished dahil hindi makatrabaho si nanay dahil sa kanyang sakit. Dahil kapag nagpagod siya ay maaari niya itong ikamatay. Kaya hindi na niya alam ang gagawin. Kumusta po kayong dalawa dito, Nay? Balita ko nung mga nakaraan, wala kayong makain tapos kinakatok daw niya kayo, ganun? Ako. Hirap. Hirap po sobra. Anak ko po, pag nangihingi ng pagkain sa ibang tao, pinagagalitan po siya. Tapos ginigising niya ako pag gabi, Mama, gutom ako. Wala po akong magawa. Halos po madurog ang puso ko. Kaya kong gutom, kaya ko tesin, pero pagdating po sa anak ko, halos hindi ko po kaya. Mera po huminga. Pinipilit ko po maging normal, magtrabaho para mabuhay kami. Pero muntik na po ako mamatay. Kasi sabi po sa akin ng doktor, bawal na ako mag-persa. Ang timbang ko po ay 23 lang. Hala. Nabanggit niya rin nga sa akin na minsan naghintay na lamang siyang mawala sa mundong ito. Pero tuwing naaalala niya ang kanyang nag-iisang anak, ay patuloy siyang lumalaban. Kahit napakahirap, hindi ko po kaya yung pera na lang siguro kung Wala ka na. wala na ako. Huwag naman sana. Kaya nga ako nalaban ako. Kahit napakahirap na.